Programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga, Pilipinas! Para sa mga papasok today, gising at bangon na. Kung inaantok-antok ka pa, stretching ka muna ng konti. Humigop na rin ng masarap na kape at syempre, samahan nyo na rin kami sa pag-alam ng latest sa ating weather. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, unang maghahatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Sabay din kami mapapanood via online streaming sa www.ptv.ph. Kasama niyo po ngayong Tuesday morning, June 28, 2016. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Bago ang lahat, balikan muna natin ang naranasan nating weather condition nitong mga nakalipas na oras. Well, kahapon po ng madaling araw, naglandfall na sa Aurora itong bagyong Ambo at matapos ang pagtama ay humina na sa pagiging low pressure area. Tinahak po nito ang daan palabas po yan ng ating landmass at noong hapon ay tuluyan na ring nakalabas ng Philippine Area of Responsibility. Base nga po dito sa 5 p.m. weather forecast na inilabas po ng Pag-asa kahapon, itong ITCZ o Intertropical Convergence Zone ulit ang naging dominant weather system natin dito sa loob ng ating boundary. At yan po yung nakaapekto lalong-lalo na dito sa Mindanao at pati na rin sa bahagi po ng Palawan. Kahapon naranasan po ang maulap na kalangitan na nagdulot ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at mga pagkidlat pagkulog dito po yan sa Bicol region. Ganun din po dito sa Eastern and Western Visayas. Same weather condition po ang naranasan ng ating mga kababayan. Dito yan sa may Zamboanga Peninsula, Occidental Mindoro at ganun din dito sa lalawigan ng Palawan. At para naman dito sa Metro Manila at ganun din sa natitirang bahagi pa ng ating bansa. Nakaranas naman tayo ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan at ang may kasama lamang po itong mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog, lalong-lalo na po yan nung bandang hapon at ganun din nung gabi. Sa ibang balita, nanawagan po ang pinakamalaking environmental group sa ating incoming president na si Rodrigo Duterte na bigyang pansin ang Benham Rise. Ang Benham Rise ay isang undersea region sa silangan po ng Luzon, partikular na sa bahagi po ng Aurora at Isabela. Mayaman ito sa natural gas and minerals, kaya naman hinikayat nila ang bagong Pangulo na gamitin at i-explore ang potensyal nito. Maging ang Japan at Korea ay nagpakita na rin po ng interes sa Benham Rise para yan sa isang collaborative project. At habang nalalapit na ang pag-upo ng mga bagong pinuno ng bansa, kasabay po nito ang bagong pag-asa sa ating lahat. Salubungin ang bawat umaga at para sa mga hilig pagmasdan ng sunrise, sisikat ang araw 5:30 ng umaga at lulubog po yan 6:29 ng gabi. Para naman sa ating moonrise, 11:53 p.m. at ang moonset natin kanina lamang yan na 12:21 ng madaling araw. Sa ating face of the moon naman, inaasahan po natin itong last quarter moon. Para sa mga astronomy enthusiasts, itong last quarter moon, ibig sabihin niya ng halos kalahati ng buwan ay naliliwanagan. Ito ay makikita 3 linggo after po ng new moon at wala naman ito gaanong epekto sa ating tidal predictions at sa katunayan mas mahina nga po ang gravitational force sa ganitong phase. Para naman sa ating tides along Manila Bay, ito po ay courtesy of NAMRIA. Ang high tide natin 0.80 meters, alas 3 yan ng hapon mamaya at yung low tide naman 10:32 p.m. posible po yung umabot ng 0.23 meters. At ngayon naman alamin na rin po natin itong datos po ng Pag-asa tungkol dito sa major dams na binabantayan po natin sa bahagi ng Luzon. Kasama po dito ang Magat Dam, Pantabangan at ganun din itong Angat Dam. Unahin po natin itong Angat Dam. Alam nyo ba na dito po tayo kumukuha ng supply ng tubig para sa irigasyon para po yan sa 25,000 hectares na farmland sa Bulacan at Pampanga. Kaya napaka-importante talaga na ito po regular nating mamonitor. Kahapon nga ng umaga,
umaga, meron po itong 181.05 meters at nagkaroon po yan ng pagbaba sa water level na umabot naman ng 0.03 meters. Dito naman sa Magat Dam, dyan po yan sa Isabela, 179.17 meters ang water level nito kahapon ng alas 6 ng umaga at nagkaroon po ito ng decrease in water level na umabot ng 0.35 meters. At panghuli po natin, dito naman sa may Pantabangan Dam, dyan po yan sa Nueva Ecija, 188.27 meters po yan kahapon at nakitaan din po ito ng pagbaba sa water level na umabot ng 0.44 meters. So patuloy po kayong tumutok dito lamang sa Panahon TV para po ma-monitor din po natin kung ano na nga ba ang status ng dams, lalong-lalo na po yan sa bahagi ng Luzon. Umpisa pa lang po yan, magbabalik pa ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.